dry brushing technique. Medyo autofocus lang, hindi ko na-focus yung camera. So, ang nangyayari dito, nagkakaroon siya ng weathering effect na emphasize yung scalp and nagkakaroon ng additional layer of highlights. Okay, next step is to use ultra white. Ginagamit ko to sa mga parts na gray kasi yung body niya is color gray, hindi siya white. So mag-add lang tayo ng extra layer of highlights. And then para naman sa wings, ganun din ang highlight color naman natin dito ay pink. Para mas maging vibrant pa yung pink, nag-apply na rin ako ng fluorescent pink. Thank you very much, Hero Paints, for these paints. If you want to know, thank you for sponsoring this video. If you want to know more about Hero Paints, punta lang kayo sa Shopee or Lazada and then search Hero Paints, Hiro, doon sa search bar. Tapos yung next step is to apply mga extra layer of weathering pa using a sponge. Tapos yung paint natin dito black. So nagkakaroon siya ng mga speckles. Ayan. Tapos ito na si Destiny Gundam. I'm really happy with the result. Thank you very much, Dragon Momoko, for making this kit. This one is like a metal build version. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nag-Gundam. So, balik tayong Gundam ngayon. So, we'll be making more of these kinds of builds and custom repaints. Meron na siyang Wings of Light. In-install ko na. Hindi ko na rin kinostom yung Wings of Light kasi maganda na yung appearance niya. Yan, naglagay na lang din ako ng mga light effects for hanger purposes. Para siyang nasa hanger. Tapos, meron din siyang iba't ibang accessories na nakalagay din sa likod niya. Ginawa ko na lang din siyang support para makatayo si Destiny Gundam. And then yung base, kinostom repaint ko na parang merong siyang light sa gilid. Okay? So yun lang mga ma'am sir, that's it. Yun lang ating proseso sa very short na custom repaint tutorial. I hope na magkaroon pa tayo ng maraming projects na Gundam related. Okay? Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.